Si Brother Emory. Suroy-suroy pagyapon. Ha? Maigsoon sa Ginoo kapasalamat ko sa Ginoo siyang kaayo. Nga makita na ako nga ang iyang kaayo nagauban gyapon sa ato. Now kaninga semana nga nag-agi, daghan ng mga butang gihatag sa Ginoo sa amo. Daghang panalangin nga nag-agi nagabot sa among kinabuhi. Pero ang usa sa mga butang nga makita na ako nga naay duha ka butang nga nagapatimbang sa akong kasing-kasing ba. Ang usa niini ang mga events sa atong nasod. Naku Ginoo, unsa may tabo ka sa amon sa nasod sa Pilipinas, no? Nayuban nga mga tawo nga nagasulti, ang Pilipinas sapian nga nasod. Sapian ba ka o dili? Pobre man ta. Sapian ba ka o dili? Ingon nila ang Pilipinas daghan og bukid. Naay mga nasod nga walay bukid, pero sapian sila nganong pobrita. Naay mga nasod nga walay dagat, kita daghan og dagat. Nganong pobrita sapian sila? Kita daghan og tawo nga kay bala magtrabaho. Sila mas daghan ta kay sa ila. Kita pobre, sila dili is pobre. Mga igsoon sa Ginoo, kagkabala kay kunaw Ginoo. Unsa kay metabo sa ato sa Pilipinas, no? Unta mabutangan og mga tawo nga makatindog, makasulti nga kani among gusto. Morning among dapat himuon. Morning dapat may tabo sa ato. Ambot lang kanusa ka. No? Unta. Nakuladungan nga istorya nga nila na ako niuban ng mga lugar nga gapamaliton sa mga tao kanang kondominium. Unyang kondominium nga lang paliton, wa gapoy anog tao. Kaya bulo mo sa gapuyo, kwarta. Puno ang building, puno ang kwarta. Ilang kataguon. Kaya di pa naman deposito sa bangko ang pertilighanan nga kwarta. So may sa Ginoo nga nang akong hunahuna. Ginoo, unsaon ka nimong Pilipinas pagbaylo? Unsaon ka nimo paghimo nga mga tao mahimo nga ang ilang pamatasan, ang amo nga paglantaw mabutang sa paglantaw sa ibabaw o dili sa ilanom. Unsaon ka nimo Ginoo nga ang mga tao nga mag-lead sa amo, mga tao nga nagkabalaka para sa uban. Muna akong gauna-unahon ka ng semana. Pero ikaduha nga butang nga akong nakita ka semana ngani. Nagapasalamat ko sa Ginoo sa kaayo niya. Nga unta ingon ako Ginoo, unta no. Usa ko sa mga membro sa kana nga nasod. Kaya nakita na ako karon nga semana ang pag-celebrate sa Israel sa ilang Yom Kippur. Nakita na ako Israel kaninga semana, grabe yun ang ilang selebrasyon. Kaya nag-ato dito si President Trump dito, unya nag-declare o ka ng ceasefire o naghimong peace treaty sa mga tao dito sa Middle East. Israel o mga naso sa palibot niya, gimon og peace treaty. So nahitabo, nga ang mga naso dito ang Palestine, ilang iuli, ang tanan nga priso nga ilang gikuha sa Israel, iuli dito sa ila. Buhi man patay, iuli sa Israel. Ang mga tao sa Israel, galingkod, gahuna-huna, galantaw sa mga van, eroplano, helicopter, gagaabot. Asa ka ako pinalangga. Pag abot ng mga van, pag abri, kita lang gagawa sa ilang pangkuan. Bibog yun. Ang hilak, ang kanta, ang pagpasalamat, na tanan. Now, Ginoo, nganong kami nga Pilipino, di man na mahimo. Usay bitaw magawas pa ng ato mga military nga nakidnap, ang ato siya nga may nga nakidnap ka, kaya sala man nimo na. Mayra. Kita nga Pilipino dili nga na. Now Ginoo, salamat sa paghatag niya na. Months ago, galantaw ko sa internet. And then galantaw ko sa usa ka publication sa Israel. Naas na usa kanta nga kani nga semana nag-hit gyud. Ang katunga kanta, ang ilang pagkanta siya nga mag-uli na mo. You come home. Ang tuno sa kanta sa Israel, dili pare sa tuno sa ato dinhi. And they were singing that song, and I so love it. Now, Ginoo, unta maparehas mi sa ila. Unta man namin parehas sa ila nga batasan. Unta maparehas mi sa ila. And then ako nagapasalamat sa Ginoo nga bisan pa layo sila, ang Dios nagapanalangin sa ato. Pero may sa Ginoo, let me just read to you this afternoon. Usa ka butang nga makita nato dinhi sa book of Esther. Esther. In the book of Esther, and then we are going to be going to chapter 2. Ang chapter 1, nahanungod din sa hari o iya nga rayna. Now, nakadungog naman tayo sa istorya, di ba? Kabalo ko nga kabawaan ninyo ng istorya. So ako lang niko turon sa inyo karon nga hapon, unya butangan og meaning para sa ato nga paglantaw karong hapon. Now, as far as we know, kani siyang insidente na nahitabo sa una nga panahon. Unya nahitabo kani dili sa lugar sa Israel. Kani nga panahon, ang mga Hudiyo
priso ug binihag sa uban nga nasod. Dito sila nagapuyo sa lahi nga nasod, nga sila nabutangan o kanang dili maayo nga pagkakaimtangan. And so kung kita maglantaw ni ini, kita bitaw magsulti ba nga, kani mga Hudiyo nga niya din karon, mga tao ni sila nga kanang walay kahilwayan, walay kagawasan, walay mahimo para sila kung galingon, kundi magsunod lang sa balaod ni ana nga nasod. And so yung nako sa Ginoo, unsa may mga leksyon nga makita namo dinha. Number 1, ang hari. Number 2, ang rayna. First is the king, the second one is the queen. Now, ang hari kung sa pulong sa Ginoo dinhi, naghimo sa usa ka dako nga pag-celebrar sa iya nga natawhan bakha, uya birthday bakha. Pero ang iyang tuyoy nga ni, nga ang mga tao nga nagalantaw, mga tao nga nagauban sa ila, mga tao nga nagauban sa iya, mga tao nga taas og ranggo, mga tao nga iyang masultian nga kaning akong gariyan ingani. Unya sa iyang ila pagtigom, ingon niya sa mga tao nga gauban sa iya, I can show you my queen. Ipakita nako sa inyo ang ako nga reyna. Now, I don't know, wala mag-isa sa Biblia kung usay ang kapasidad sa inyo nga reyna. Pero ang hari nagapabugal, nagapahambog sa iya nga reyna. Unya iya gipatawag ang reyna. Siya nga, Queen, please come. Ani ka dinhi, ani ka dinhi. Ang reyna in taon, naguna-huna. Muadto ko dili, muadto ko dili. Unya na-decide siya, unya, dili ko muadto. Kay naibaw-an nako nga kana nga pagtigom na sa hari, uban sa mga tao nga kauban niya, unya usually ang nagatigom na mga lalaki tanan. Unya, ang himuon sa hari nga iya ko ipakita sa mga katawhan niya. Kung unsa ang makita kay pahambog na sa uban, ipakita niya na sa mga tao niya. Unya, dili ko muadto. And so she sent a messenger to the king and said, King, I am not going. End of the story. Period. So may sa Ginoo, makita nato din nga bisan sa una nga panahon, na ay mga panahon nga ang mga dagkog ranggo nga mga tao, di mo tuman sa ilang gusto, guhimuon sa mas taas ka sa ila. But the queen did not do that. And so, nagsuot din sa chapter 2, ang istorya ni Esther. Kay ngun sa usan nga kasulugoon, Senyor Hari, wala na makairay na nga mapahambog sa mga tao, o sa imong himuon. Ngun niya, himuon mo, Senyor Hari, ngani. Sa tibok ni manato nga kigangarian dinhi, kita magtigom atong tapukon ang tanan nga mga gwapa o mga virgin nga mga babae. Tanan, tanan. Unya sila nga tanan dinhi, ibutang nato sa lugar dinhi, asa na makapuyo para nga sila dito pagwapahon, unya pahamuton, unya iprepara nga ikaw magpili sa imong gusto. Now, so mo nang suggestion atong yang isa ka sulugon ang hari taon. Ipaminawan niya. Ingon niya, sige, tigumo niyo tayo mga gwapa nga babae din sa atong gingarian. Tigumo tayo mga babae nga wala pa yung mga bana. Tigumo niyo tayo mga babae nga virgin pa. Tigumo niya, unya, kamu mag-alima sa ila. Now here comes the point. Somebody there was not actually waiting. Wala gahulat. Somebody there was given by God an appointment to be somebody. Katong babae ang iyang ngalan, si Hadasa. Hadasa. Or, isa pa niyang ngalan, si Esther. Now, that lady was just a small lady. Pag umangkod siya sa isa ka lalaki ngalan, si Mordecai. Si Mordecai, usa ka lalaki nga nagaalagad sa Diyos, nga matuod. Si Mordecai, usa ka alagad sa Ginoo nga nagabutang siyang kinabuhi, nga sila makaalagad sa Ginoo sa sakto nga paagi. Si Mordecai, isa ka tao nga dili mo biya siya nga pagtuo. Unya, bisan pa nga ang uban magsulti nga dapat tibuon nimo ni para mag-ayo ka. Di sa mo himo kung batok sa pagtuo niya sa Dios. So si Mordecai, ang uncle ni Esther, nagsulti sa kay Esther, Esther, moabot ka sa aton nga mga lugar. Ang mga tao nga magpili sa mga dalaga. Mag-abot din sa atong lugar ang mga tao nga magpili sa mga gwapa nga mga babae nga mga virgin pa o kanang wala pa mga bana, unya magpili sila dadto dito sa palasyo. Now, I don't know if they have a conversation, pero sa pulong sa Ginoo, si Esther gisultian nga dili magsulti kung unsang iyang nationality. Because Esther was a Jew, Hudiyo.
Si Esther usa ka babae nga gibihag dito gikan sa Israel. Gidala sila nga lugar, unya gibutang siya dito. Unya siya nagdala sa pangalan nga di mailan sa hari nga siya day Hudiyo. And so Esther was chosen. Esther was chosen. And according to the Bible, Esther was given a rank in the palace as one of the most beautiful girl in the harem of the king. And so, unsa man nato pagsulti about sa kay Esther? Ang ato masulti, number one, Esther was just beautiful. Beautiful. Patsada. Guwapa. Kaya kung maglantaw ka palang nambot, kung sa mga bugoy pa ng istorya, tuloy mong laway. Grabe, pagkagwapa. Not only that, Esther was not known by her background. Wala siya nailhan sa iyang background. Was na kay balo kung unsa asa nagikan, unsa sa tribo nagikan, unsa siya nga grupo nga matao. And number 3, Esther was as a woman who was proud but obedient lady. Babae nga siya, proud siyang kugalingon. But she was also an obedient lady. Iya isultiya si ni Mordecai, Esther, don't give your identity. Don't tell them where you belong. Don't tell them where you come from, but be there as one of them. And so Esther was chosen as the new queen. And as far as we know, kana siya nga ranggo sa ilang nga panahon, haskang taas sa gina siya. Taas gina siya, nga ranggo. Kung maglantaw bitaw sa history nato, labi na tong sa una nga panahon nga napay mga hari, mga rayna, ang ato makita nga kita karon nga panahon di ta makasabot sa ilang mga paagi. Di ta kasabot sa ilang nga mga ranggo nganong taas pa siya ngano. Sa Thailand dito ang una na maabutang hari katong hari bitaw si ang ninth king of Thailand, si King Bhumibol. Ang hari buutan kay hari. Ang iyang asawa, one of the fairest queen. Buutan po yung asawa. Ang iyang mga anak, nasa mga anak buutan po kaayo. Puna po sa anak bugoy po kaayo. Nakakita ba na di ba sa internet? Nga nagawa siyang anak sa airport, nga naka-sleeveless lang, unya binabayi pa nga pagsuot. At ang anak lalaki. Unya pagkapatay niya, ang anak niya nga lalaki, gipang kuha itong mga properties na tanan. Ang hari sa Thailand, nagalantaw mga tao, sa Ginoo, kana nga hari, palangga namo. Kana nga hari, bisan kami mapakamatay para sa iya. You know what? When she was dying, gibutang siya sa usa ka building dito sa usa ka hospital nga sa iyang ngalan. Usa ka building ato sa taas, unya mga tao kay balbonsa, dito sa silong, galingkod, gahulat sa iya. Ang mga tao to dito, nagalantaw sa ibabaw, ang uban nagaampo, ang uban nagaunsabay lagay moon, pero makita nimo ba nga sila nagahulat, nga makaunta makita sila sa hari. And you know what? Sometimes the king would peep out of the window and look out. And the people were just so glad. They was just so glad that the king would look at them. Now, ang pagpuntahan nako, asa man siya nagkuha sa iyang ranggo. Unsa kataasan niyang ranggo nga iyang dala para sa mga tao? Unsa man? Na mga igsoon sa Ginoo kay balomo. Ang hari sa Thailand, wala nila naghihimo nga sila naghimo-himo. Sa una pa nga panahon, naano yung mga hari nga daan. And so, the Thai people love their king. They love their queen. Now, it's a different story. Kaya ilang hari, di man to ilang gusto sa una. But you know what? When we have those kind of people, we always look up and say, Lord, thank you for these people. Lord, thank you for this. We have a look on that. Esther was the queen. Si Esther, rayna. Galantaw sa mga tao sa Ginoo. Salamat yan nga babae. Salamat niya na. Wa sila kay balo nga ilang ginaampo para sa Ginoo, tinuod. Ginoo, salamat na babae. Pasalamat sa kay Queen Esther. Nga si Esther Day, tinuod nga sa Dios. Nga Ginoo, salamat nga nami babae nga makatubag para sa amo. Wa sila kay balo nga si Esther git-andam sa Dios para magtubag para sa ila. And so what happened here was this. Esther became a very good queen. Nahimo siya nga maayong hari, nga reyna, I mean. Nahimo siya nga reyna nga mas duula sa mga tao.
And then she was the queen that the king loved. Reyna siya, nga di lang mga tao na gusto sa iya, puti ang hari gusto gid sa iya. Now, why? I don't know why outwardly, but I know insidely. Because she was the person of the heavenly king up there. Siya ang anak sa Diyos kato sa taas, nagasulti sa ila nga siya mag-alagad. And so, it happened differently. Nga si Queen Esther, naitabo, nga siya, reyna na siya. Pagkauman niya na, ang makita nato nga pagkahimo niya nga reyna, nga siya, gihimo nga, ang iyang angkol nga tuwa sa gawas, dili makasulod, kaya di magpwede nga ma-identify siya nga siya ay Hudiyo. Si Mordecai, nga tuwa sa gawas ng iyang angkol, tuwa sa gawas, naibawa sa daghang mga tao siya, sa Hudiyo. Ang wala na nibawaan na si Mordecai, tuwa dito permi ka ato dito, kay gusto sa magpakikita kay Esther, nga iyang pag-umangkol nga, tuwa sulod sa palasyo. And so si Mordecai, permi ka ato dito, permi ka ato. Unya si Esther, permi na makita po niyang angkol tuwa sa gawas. One day, naayos sa katao, nga kanang tao nga, kanang gaalagad sa hari. Ang sulti niya nga tao siya nga, Senyor Hari, kay balukong maayo ko yun. Kay baluko nga dapat yun nga tangag honor. Kay baluko nga kanang mga tao nga kontra sa imo dapat mawala. Ang iya ginapuntarya nga mawala si Mordecai, pati ang mga tao ni Mordecai. Kaya naibaw-an niya nga si Mordecai day Hudiyo. Pati mga tao nga sa uban nga mga lungsod nga tuwa dito, ngunya dapat na sila mawala. Pero sa wala pa siya nakahimo, ingon sa pulong sa Ginoo, si Mordecai, one day, sa una paganahon, nasa gihimo nga usa ka pag-report nanungod sa usa ka tao sa hari. Nga kanang tao sa hari nga ang plano dautan. Nga patyo niyang hari, unya gi-report ni Mordecai, gi-report niya. Tinuod, unya, nabutang na sa record. Dito. Ang hari kato nga gabi di makatulog. Unya, ingon niya, kanang, unsa ka na si Mordecai, no? Gilantaw niya ang record. Gipalantaw niya ang record, gibasa nila. Unya nabasa na dito, si Mordecai one day reported the name of a person in his kingdom and reported the bad thing he planned, and it was right. And then the question below, what did the kingdom do to him? Unsa gihimo sa gingharian para sa iya? Naa ba say nabigihimo para sa iya? Wa man siya mabasa dito. Wa siya mabasa. Sa unsaon ka na, no? Pagkabuntag, katong tao nga kontra kay Mordecai, nag-abot sa palasyo. Nag-abot. Ingon ang hari, kisa may tao na sa sulod. Ingon sa mga tao niya, katong imong tao nga, Senyor Hari, siya pasudlan din eh. Pagsulod sa tao dito nga gusto magubot ang gingharian, ingon ang hari. Unsa matong himuon sa tao nga nalipay ko? Unsa matong himuon? Nalipay mangit siya. Ang una-una sa tao nga siya ginakalipayan sa hari. Di, mandi ay. Ang ginakalipayan sa hari, katong nabasa nila about sa kay Mordecai. Ingon sa tao siya nga, Senyor Hari, dapat ipasakay siya sa karuwayo sa hari. Dapat pasuoton siya sa kanang bestida sa hari. Unya dapat nga ang usa, magdala siya ng kabayo sa unahan niya magsinggita nga kani siya mga tao nga nakalipay sa hari. Ingon sa hari sa iya, very good. Himuon na to na. Siya, ingya una-una, ako ni. Ingon sa hari, himuon na. At to si Mordecai, ipasakay sa akong karwahe, bistidahay sa akong habistida, at unya ikaw mag-una nga magdala sa iya. As kain taon, kaning nga tao, siyaman, ingon niya, unsa ba'y natabo sa ako? Abi na ako tong honor. Di man di ay. So, imbis kasi malipay, nasuko pagid siya. Unya, gituyok niya sa tibok kagingharian si Mordecai. Mga igsoon sa Ginoo, kita bitaw nga mga katawhan, naatay mga hunahunao nga gusto to himuon, di ba? Kita nga mga tao sa Dios, natin nga hunahunaon mga butang, gusto to mahitabo sa itong kinabuhi. Pero sahay, ang wa na to ginapaabot, ang gusto sa Dios nga mahitabo sa ato. Si Mordecai never thought of that. Si Mordecai, wa ginagunahuna niya ito nga panahon. Wa na kunahuna kung usa may tabo sa iya. Ang iya nga basta lang, si Esther tuwa dito. And then ingon niya, okay na. Ipasakay sa karwahe,
gituyok sa gingharian, unya nagsinggita to si Haman, kani nga tao pa ni dapat himuon ninyo. Pag uli ni Haman, ngon sa Biblia, nag-complain siya ng asawa o yung mga kauban, siya sa atong himuon, ingon sa mga kauban, patindo kag galos, kanang ginabitayan sa mga tao. Nga mga 40 feet, basta 40 feet, taas kayo. Unya, piparan nimo para sa pagbitay kay Mordecai. Si Esther, nakaduog na. Kay gisulat naman to. Nga dapat, kaninga adlaw, kaninga himuon, nga walay tao nga makalibre. Ang tanan nga tao nga Hudiyo, patyon. Di sila makasukol, di sila makapatay silang kauban, di sila mahimo nga makadipinsa. Patay sila. Pagkaduog ni Mordecai, ingon niya, Ginoo, what is your will? Unsay kaubuton nimo? Si Mordecai tried to contact Esther. Ingon ni Mordecai, Esther, kabalo ka ba kung sa itong kaimtangan karon? Ingon ni Esther, yes, kabalo ko. Ingon ni Mordecai siya, Esther, do you know that if we die, you die too? Kung mamatay mi, mamatay pud ka. Ay huna ha, nga makalibre ka kung kami mamatay. Kung mamatay mi, mamatay pud ka. Ingon ni Esther, kabalo ko ana. Ya, unsa akong himuon? Unsa akong himuon? Ingon ni Mordecai, you go and see the king. At tuon ni mong hari, at tuon ni mo siya, unya mangay kag pabor sa iya. Mga igsoon sa Ginoo, sa yun nga istorya, di ba? Pero ingani, sa una nga panahon, kung wala ka giimbitar sa hari nga magsulod, di ka kasulod. That's number one. Di ka pwede magsulod sa palasyo. Ang iyang gingarian, asa nagalingkod, asa nagatrono, di ka pwede magsulod kung wala ka giimbitar. That's number one. Number two, kung magsulod ka nga wala ka giimbitar, isa ka butang, o dua ka butang. Number one, kung wala ka giimbitar, unya sulod ka, number one, mamatay ka. Pwede ka patyon dayon. Or, kung dili ka mamatay, ang hari mo pagawa sa iyang scepter, sa iyang sungkod, nga naay marka niya, unya ibutang niya sa mga tubangan, tandugon ni mo na siya, buhi ka. Ingon sa ni Esther, Mordecai, kay balo ka, lisod kay ng imong ginaspasulti sa ako. Pagkalisod yun, di ko makahimo niya ng asayon-sayon. Pero yun niya, usa ba akong mahimo? What can I do? Di ko kibalo sa akong himuon, pero usa akong himuon para sa gingharian sa Ginoo. You know what? Too often, ang ginapahimo sa Ginoo sa ato, di ta kay balo. Ang mga dagko nga butang, nga di na ito ma-imagine ngayon hatag sa Ginoo sa atong katubangan. Gahuna-huna ta mo sa atong himuon, pudi na ito kaya nga himuon. Unya ibutang na sila sa atong katubangan, ang dagko nga mga butang. Just last week, I told you this morning, nagatimi sa Valencia, upat mi kabuok. Istorya mi. Si Pastor Cortez, wala. Si Pastor Adad, wala. Una ko sa ila, wow. Do you know that I am the oldest among us? Ako ang pikatiguwang sa ila. Abi na ako sa una nga bata pa ko. Tiguwang naman day ko. Nako Ginoo. Ngano na ingani man? Ngano gikuha ba nimo si Pastor Cortez nga di makani sa amo, si Pastor Adad di makuban sa amo? Ngano gikuha ba nimo to? Dapat taas sila ba? Para nga sila lang pirmi madusok na mo maadto sa bangan. Nya karon kay wala namang saan man namo ni. Ako, di ko huna-huna kung saan. But ang ako nakita is this. When God gives you a job, when God gives you a mission, you have to face it. Square. Mabundak man ka, makatindog man ka, okay lang. Basta katubang nimo. Makasaka ba ka, makanaog man ka, basta gihimo nimo trabaho sa Ginoo, okay lang. Basta gihimo nimo. So yun ako Ginoo, tabangi ko. Kaya nakaibalo ko, nagi kay hipahimo sa ako din sa bukid nun. I don't know unsa. Di ko kabalo unsa. Kung ako ginutabangi lang ko, tabangi mi, nga mahimo na mo mga butang, ngayon mo ginapahimo sa amo. So nako, sometimes you don't know. As of now, I don't know. As of now, I don't know. Kaning October 30, 31 to November 1, Pastors and Workers Conference sa Valencia City. Muna pagtigom sa mga pastors o mga workers,
Gikas sa Mindanao, sa Bukidnon, paingon sa dito sa Cagayan de Oro nga area, dibot ini, Northern Mindanao. Kana siya nga pagtigom, naanay mga pastor o mga workers nga maabot ang mga 600 ka mga tao, muatan ni ana. Ingon ako, 2 years ago, they had an election. 2 years ago, they had an election. Pagpili na sa election, ambot, naunsa-unsa mas lang, ako nga lamang lagi pili. Na ako Ginoo, bago na ba ako nag-uli sa Bukidnon? Wala ko na ilan ng mga tao, nga nung akuman. Nag-agi nga tuig, Oktobre, ingon na pastor, wa pa tayo election, kaya duha man nakatuig ang term. O sige, duha ka tuig. So, kaning nga tuig, we are going to have an election. I don't know again what is going to happen. But one thing I know, if there's going to happen, something is stored for me by God. Parehas kay Esther. So, Esther, you are a queen. Yes. But behind the queen title is an installed value that she has to do. And so what happened here was the prayer of Esther. Ingon niya sa kay Mordecai, Mordecai, I know you know. Ang pagsulti ni Esther, dili sa yon. Ingon niya, Mordecai, kabalo ko. Kung mamatay mo, mamatay pod ko. Ingon niya, can we do this? Can you gather your people outside of the palace and pray and fast? Pwede man ni matigom ang mga tao, mga Hudiyo, sa gawa sa palasyo, sa mga lungsod, unya sila mag-ampo o mag-fasting? Pwede matigom ba nimo? Unya kami nga nasunod sa palasyo, nga ako o ako mga alagad, magtigom po mi mag-ampo o mag-fasting. Ingon niya, I am willing to go. If I perish, I perish. Kung manlaglag man ko, kung matay man ko, patay. Walay problema. Mga igsoon sa Ginoo, kana nga sentence. Lang tao ninyo na, pagkasayon, pagkasulti, if I perish, I perish. If I die, I die. If I go now, I go now. Nothing more. Ingon niya Ginoo, tabang. So what happened? Ang queen had a prayer meeting and prayed and prayed and fasted. Mordecai and his men outside, his people prayed and prayed and fasted. And they prayed a lot. And then came the day, nagabutang adlaw, nga si Esther, muadto sa hari. Nakailis na siya. Nakabistag maayo. Nakapractice siya nga smile. Muadto sa hari. Pagpanuktok niya sa pertahan sa hari, ang gabantay, Queen Esther, good morning. I-announce, dayon sa atbang sa hari, King, you have a visitor. It's the Queen Esther. Ang dagway sa hari, nagwapo. Ingon niya, where's the queen? Over here. And so, the king extended his hand together with a rod. And then Queen Esther touched that. And she was alive. Buhay siya. Buhay siya. Wa siya namatay. Mga igsoon sa Ginoo, that was a very big thing to happen. That was a very notable thing that we can praise God. And we can say, Lord, thank you for that. Thank you for that. But you know what? That is not the easiest thing to do. Mo lang to primero. Primero lang to. Napay sunod. Ingon sa hari sa Esther, Queen Esther, thank you for coming. You know, I love you. I will do anything for you. What can I do for you? What can I do for you? Unsang ako mahimo para sa imo? Ingon ni Queen Esther, King, can I invite you and Haman for lunch tomorrow? Or maybe today? Ingon na nga rin, sure, we go. Si Haman yung taon nga na dismaya, siya, gi-invite ikaw o ang hari mo ato sa Karkunista, dito man dito. Bibo ko siya masiga, mo na ni, makabalo sige ko. Was na kibalo nga sa Queen Esther na Hudiyo. Was na kibalo. Atras na dito, ano to, nagkaon, naglipay, o yung nagabot na yun, nga hari ng utana. Ng utana kay Esther. Esther, what do you want me to do for you? Si Esther, what pa ka natubag? King, O King, if I pleased you, kung ako ka na himaya, can you come again tomorrow? Because I'm preparing something to ask from you tomorrow. Pwede?
Paniyo tumuot rin sa ako. Ingon sa hari, sige, tomorrow. And so the king went home, and Haman went home, and everything went okay. On the next day, ang hari nanapod, si Haman nanapod, ingon sa hari, Queen Esther, what do you want me to do? Ingon ni Queen Esther, O king, if I found favor in your sight, grant me my life and my people. Grant me my life and the life of my people, and the lives of my people. Ihatag sa akong kinabuhi sa nako o kinabuhi sa akong mga katawan. Ingon ng hari, nga naman di ay. Kisa man di magkuha sa iyong kinabuhi. Ingon si Esther, O king, you signed a decree. You signed a decree that my people will be killed without defense. Ang hari natingala, kanusa, you already signed it. It's already announced. Ingon ng hari, si Haman ngayong kauban, mooy nagpaagi nga makasulat siya o mapirmahan katong nga decree para malaglag Hudiyo. Mga ison sa Ginoo, pagkadungog ni Haman atong isultin ni Queen Esther, ingon sa pulong sa Ginoo si Haman, dili may bawang usay himuon niya. Ang hari nagawas, napamalandong dito, napabugas siyang dughan sa gawas, masuko. Si Haman to sunod, nag-abot kay Esther, si Queen Esther, please, he pleaded with Esther, please spare my life. The king went back and said, Haman, you did wrong. Haman, you're going to die. And so, si Haman nag-uli sila nga balay. Siyang una gihang dito sa iya nga katong taas nga hangiran. Hangiran. Dito sa gibutang. And then the king wrote again another letter. And the letter said, let it be known to everybody who are not Jews that the Jews on this day can defend themselves. And so what happened was this. The day came, people knew that they're going to kill the Jews. But at the same time, the people knew that they can defend themselves against other people. E so may isuon sa Ginoo, ang Israel karon nabutang sa maayong kaimtangan. I like them. Isa sa ako masulti sa ila is that they're doing fine. They're doing good. Ang ilang pagkamatarong sa tumanga sa Ginoo karon, dili pa mangyod isakto nga matawag nato sila nga sila pinili gyud sa Dios. Ang ilang nga pag-celebrate dili para sa ato. Ang ilang kalipay dili para sa ato. Ang ilang kalipay kung naay kasal, kung magkasal sila, ang ilang kalipay, ang tanan nga tawo nga nag-attend, musayaw. Sayaw. Ngano kita dili man ta pwede magsayaw? Ha? Pero ilang pagsayaw, laki tanan, bayi tanan, walay sagol, laki tanan, bayi tanan. Unya, ang ila nga mga banda, ila mga instrument, ila kaugalingon, accordion, kanang drums, o kanang pag-uban lang nga ila tanan. Unya, malipayan sila. They are doing those things. And I say, Lord, salamat niyo mga tao. Unta, if we can only do this, we want to go there next year to Israel. Wala may kabalo, unsaon na siya. But we would like to see that place. And ako kay Phoebe, samtang kusog pa tong tuhod, nga di pa ta magduko-duko, ato na tangadaan, para makita nato kung sa Israel. But you know what? We would like to see that place and see what the people are doing. And then see what we can do to encourage our people here in Malaybalay City and other places in Bukidnon na kita makaila sa pulong sa Ginoo. Kay balo mo, kung naapay usaon tagabutang gusto ko mag-change sa akong nationality as a Jew. Kaya hindi naman pwede, kaya kung dagway, Pilipino man yun. Binukid pag yun. Hindi na pwede. Na? Pero mag-isuon sa Ginoo, ako nagpasalamat that on Yom Kippur, the holiest time in the year, when they should be at the temple to pray, that was the time that they were attacked in 1970s for war. Giatake sila sa Israel para sa war. Pulihan sila mga palibot ng mga nasod. Usa ka semana, hapis sila maperde. Human sa kasimana, daog sila. But you know what? As we look into that, we can see that God is good to them. Not only in keeping them safe, but also to keep them safe in the hollow of God's hand and to tell them that I love you and you should be loving me as well. And so people of God this afternoon, may we always say this. Yom Kippur
is God's goodness, not only for Israel, but for all of us. Yom Kippur. Let's pray. Amahan na mong langit nun, salamat si mong kaayo. Salamat o Diyos nga ikaw matarong. Nagahatag ka kanamo Ginoo sa imong kaayo Ginoo nga adlaw-adlaw makita namo ikaw. Adlaw-adlaw na makita namong imong kaayo Ginoo sa mga kinabuhi. Tudloy kami Ginoo sa pagsunod sa imong kaubuton. Tudloy kami Ginoo sa pagpangita Ginoo sa imong dalanon. Tudloy kami sa paghimo Ginoo sa mga butang nga magapaagi Ginoo kanamo sa pagdala sa mga pulong para sa uban. Lord, thank you for this lesson, Lord, of the life of Esther. We did not read our Bibles, but the things that we have looked are inside your Bible, Lord, and we can say that they are there. Lord God, I pray that you're going to bless today. Help us, Lord, to do the best that we can for the things that we have to do for today. Bless us and keep us safe, and bless us, Lord, with your blessing every day. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Let's pray. Father God, we praise you. Salamat kayo sa mga reminder sa imong pulong. Ibe na Ginoo ni ining kinabuhi ni Esther. Even Ginoo ang pag-atubang sa usa ka king men nga maka usa kini ka courageous nga activity nga diin kaingon ikaw nga kung mamatay ako, mamatay ako. Salamat kay sa courage Ginoo nga imong gihatag ang Easter. Daghan Ginoo ang nahimo siyang na-remain siya as queen, ug salamat kay niya na nga courage ug sa ka faithful nga gibuhat as an act Ginoo, courage nga diin ma-preserve ang race Ginoo sa Israel. And salamat kay Lord nga ikaw nagahatag niini og bisan sa katawhan nimo dinhi sa among iglesia Lord, daghan nga mga challenges sa mong tagsa-tagsa kinabuhi, tabangan nimo kami, dili na mo kaya kini Lord. And even Ginoo sa matag usa, dili mi kabalo sa unsa ang gipangdala nga mga problema, mga challenges o inaot Ginoo nga tabangan mi nimo. Aluyon ni ining tanan Ginoo, makaya namo pinaagi sa imong pagtabang kanamo. Dalaygon ka Father God bisan sa offering, gamita kini Lord padayon nga ang mga activities sa church magapadayon og kay mahimuot ka og ikaw gyud ang mapasidunggan. Dalaygon ka kini among ginaampo in Jesus name. Amen.
Okay, salamat. Padayon ta sa atong pastor's appreciation. Ang una nga part is testimonies. Nagi-assign nga testimony pero dili gasugot. Napoy gasugot pero wala ang pastor nga ilang testimonihan. So, medyo rumble. Ha? Naigasugot pero wala ang pastor. Napoy pastor pero dili siya gasugot. So, gamay ra ang nag-ana. So, una ta kang Pastor Lumilang, dunay maghatag siya og testimony from soulmate Brad Cesar Ramos. Pakpak, palihog. Short lang ha, short. Mga around 10 minutes ha. Sige, Brad Cesar. Ready dayon for Pastor Etans, Brad Boyet. May hapon sa tanan. Nahadlok man ko kay basig dili ma ako masulti ba, no? So, namagutoy panahon nga medyo nasuko si pastor sa ako. Inan ko niya nga anong gapataka kag istorya? No, unsa day ako gisulti pastor? Basta daghang nag-istorya nga mao ko ni mo gisulti sa ako. Unsa lagi? Nganong nagpataka kag istorya nga gwapo daw ko? Sige, pero joke ra to, no? So, pasalamat ko sa Ginoo kay si Pastor Lumilang nahimong part yun sa soulmates. Siguro amot unap sayop ko mag 3 years na. Mag 3 years na. Kauban ni namo sila, no? Kaysa amo magungkuan sa grasya sa Ginoo, siguro more than 20 years na ang soulmates nag-exist. So, sa gihapon padayon ang among mag-meeting, no? So, sa grasya sa Ginoo, ang kalipay na apirmi. But anyways, dili man na siya mo ang akong kuan gyud. Ang ako nakita ni Pastor Lumilang mao ni siya, no. Number one, naamang ko nadunggan nga kinis Pastor Lumilang daw kay lakawan. Ana ba? Pirmi ra kuno na ay galakwon, ana. So siguro ang nagsulti tingali wala kahibalo nga kana diayng last Sunday of the month free din na siya. Kay mo din ang iyang panahon nga mobisita kung asa sila gusto katong mga missionary works or kanang mobisit og mga outreaches, mga